Ang aklat na ito ay naglalaman ng mga pahayag ni Yahweh sa pamamagitan ni Haggai. Ito ay 2 taon ng pag-aari ni Haring Darius sa Persia noong unang araw ng ika-6 na buwan. Si Yahweh nangusap kay Haggai para kay Zerubbabel na gobernador ng Huda, anak ni Shealtiel, at sa pinakapunong pari na si Josue, anak ni Jehozadak. Ganito ang pinapasabi ni Yahweh ng mga pangyarihan sa lahat. Sinasabi ng mga tao ito na di umano'y hindi pa napapanahon upang itayong muli ang templo. Dahil dito sa pamamagitan ng Propeta Haggai ay sinabi ni Yahweh sa sambayanan, tama ba na naninirahan kayo sa mga magaganda at maayos na bahay, ngunit wasak naman ang aking templo? Di ba ninyo napapansin ang mga nangyayari sa inyo? Marami na kayong nayasing, ngunit kaunti lamang ang inyong ani. May mga pagkain na kayo, ngunit kakaunti naman at hindi makabusog. May alak na kayong naiinom, ngunit hindi naman sapat upang magbigay kasiyahan. May damit na kayong naisusuot, ngunit giniginaw pa rin kayo sa taglamig. Kumikita nga ang manggagawa, ngunit kinukulang pa rin siya. Alam ba ninyo kung bakit ganyan ang nangyayari? Hindi ako nasisiyahan sa mga ginagawa ninyo. Kaya pumunta kayo sa kagubatan at kumuha ng mga trosong gagamitin at sa muling pagtatayo ng templo upang ako ay masiyahan at doon ay mabigyan ng karangalan. Umasa kayong aani ng masagana, ngunit kayo'y nabigo. At ang kaunting ani na inuwi ninyo ay aking pang-isinambulan. Ginawa ko iyan sa iyo sapagkat abalang-abala kayo sa pagpapaganda ng inyong mga bahay, samantalang ang templo ng aking tahanan ay pinapabayaan ninyong wasak. Iyan ang dahilan kaya kahit hamog ay hindi kayo napapatakan at ang inyong mga pananim ay hindi lumalago. Matinding tagtuyot ang pinaparanas ko sa buong lupain, sa mga kabukiran at kaburulan, sa mga inaling putil, sa mga bagong alak, sa lahat ng ani, sa lahat ng tao at hayop, at sa lahat ng pinagpaguran ninyo. Natakot ng sambayanan kay Yahweh, kaya bilang tugon sa pinapasabi nito kay Propeta Haggai, sinunod din na Gobernador Zerubbabel na anak ni Shealtiel at ang pinakapunong pari na si Josue, anak ni Jehozadak. Gayon din ang buong sambayanang nagbalik mula sa pagkabihag sa Babylonia. Ang pinapagawa sa kanila ni Yahweh sa kanilang Diyos. Nalugod siya kaya't sa pamamagitan ni Propeta Haggai ay muli nang ipinasabi sa sambayanan na nangako akong kayo'y aking papatnubayan. Simula nga noon si Yahweh ang nagbigay ng lakas ng loob sa lahat na nagtatrabaho upang muling itayo ang templo. Hindi lamang ni Zerubbabel na gobernador ng Huda at ni Josue na pinakapunong pari kundi ng buong sambayanang lumaya sa nagsibalik mula sa pagkabihag. Sama-sama at tulong-tulong nila na sinimulan ang muling pagtatayo ng templo ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang kanilang Diyos. Noong ika-24 na araw ng ika-6 na buwan ng ika-2 taon ng paghahari ni Dario, pagpalain ng Panginoon at kanyang salita, tayo po'y saglit na manalangin. Amang Diyos, salamat Panginoon sa isa pong napakagandang mensahe na aming pong pag-uusapan ngayong pong umaga. Hayaan mo, O Diyos, na kami po Panginoon ay umabot sa pamantayan ng pagkaunawa mo sa inyong pong banal na salita. O Diyos, hindi kami karapat-dapat tumanggap ng inyong pong mga salita ngayong umaga, subalit dahil sa ginawa ko na inyong pong bugtong na anak na aming Panginoon Jesus this morning, Lord. Salamat at may pagkakataon po kami, Panginoon, na ma-enjoy po namin, Panginoon, at tuluyan kaming mabusog, ma-inspire, ma-review sa mga kapahayagan nito, Panginoon. Ang Diyos, kami po ay tulungan mo, Panginoon. Lord, ikaw po yung pag-control ng gawain ito, Panginoon. Let your Holy Ghost, your Holy Spirit, ang mag-control, ang gumawa, ang kumilos, Panginoon, sa gawa nito. Ngayon kung umaga, Panginoon, mapurihan ka, madakila. Ang iyong mabalik ko, O Diyos, gamitin ko lamang, tungtungan na iyong mga paa, hallelujah, instrumento na inyong mga salita ngayong umaga. Lord, tumaloy sa amin yung kapangyarihan mo, Diyos.
sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Rebuilding the temple. Ito po yung kasaysayan kung saan ang bayan ng Diyos ay naharap sa isang napaka-tinting pagsubok. When we say Israel, isa po sa mga marka ng bansang Israel ay yung tinatawag kong templo. Wala nga namang sukat, ikumpara, ihambing sa kagandahan po ng templo na pinagawa ng Diyos kay Haring Solomon. Kaya tuwing mababanggit po yung bansang Israel, isa po sa mga marka na naiiwan po sa kanila pag sinabing bayan ng Diyos ay yung napakagandang templo. Mamahaling bato, mga mamahaling materyales na ginamit po doon. Subalit dumating yung punto sa kanilang po pagiging pagdigmaan ay ito po inawasan. Through the leadership of Nebuchadnezzar, ito pong templo ito na ating pong pag-uusapan this morning ay wasak. And this is the point of time na yung templong ito ay wasak. Ito po ay nasira, nagiba dahil po sa digmaan. Unang bagay na nais ko po pag-usapan, yung po sinasabi po sa mga unang bahagi, yung mga kabiguan ng mga Israelita. People's experience failures. Sino po dito nakaranas na pong mabigo? Sino po dito na nabigo? Masaya. Sino po dito yung nabigo? Nag-celebrate. Nagkanda. Wala, di ba? Maraming graduation po ako nakikita po sa Facebook. At tuwing graduation na sinaselebrate po nila is success, victory. Wala pa akong napansin, wala pa akong parang nabalitaan na kabiguan ay sinelebrate. O kanila po parang naging masaya sila. Baka dito ngayong umaga meron. Yung nabigo ka na, natalo ka na, masaya ka pa. Ito po mga pinag-uusapan po nating Israelita, sila pinakaranas po ng pagkabigo sa kanilang buhay. Discontentment, verse 4 to 6. Tama ba na nanirahan kayo sa magaganda at maayos na bahay, ngunit wasak naman ang aking templo? Verse 5. Hindi ba ninyo napapansin ang mga nangyayari sa inyo? Marami na kayong naiyasik, ngunit kaunti lamang ang ani. May mga pagkain nga kayo, ngunit kakaunti naman at hindi makabusog. Sino po hindi kumakain pero hindi nabubusog? Makatulak. Yung dumating sa punto ng buhay po natin, sasahod po tayo, pero nakatulak eh. Siguro ito sa sahod mo, maraming nakaka-relate po sa atin. Na kapag sumahod ka, yung babayaran mo ay yung gulayat, pero yung sahod mo, o pamelon. Kala mo, David, eh. Parang napakalaki ng expenses, and yet yung income ay napakaliit. Sa accounting po, ang tawag po dyan is loss. Talo, bigo, lugi. At marami po sa atin, naniniwala po ako, yan po ay nararanasan natin. Kaya nararamdaman po natin, tinatawag po natin discontentment sa kanya-kanya po nating hanap buhay. Sila po may pagkain, hindi nabubusog. Sila po meron po mga inaani pero hindi sapat. Sila pinagtaramit pero silang ginaw pa rin. Ito po mga bagay na ito po mga pakiramdam na ito, isa lang po yung ibig sabihin, hindi ka kontento. Parang may kulang pa. Ito yung mga panahon na kung saan yung templo na ating pinag-usapan ay wasak. And this time, ito pong mga tao ito, habang yung templo po nila ay wasak, nakakaranas po sila ng failures, kabagsakan, downfall na ganito. Hindi sila makontento sa kanilang buhay. Marami po sa atin na po natin o hindi, marami po tayong mga bagay na hindi
o hindi tayo kontento sa mga bagay na meron po tayo. Nung bago po yung cellphone, yung una ko pong cellphone is 3210. Sino po nakahawak po ng 3210? Marami. Nung nandun po yung cellphone ko yun, talagang grabe po yung saya. Isipin mo, sa kurang edad ko, siguro at the age of 17, I think, at 18, nabigyan ako ng 3210. Yung pag ginamit po ng alas 4, 430 kilowatt na. Yung kasi yung battery kahina, tanggalin pa na lobat. Yung pag nakapaglalaro ka ng stick, kasi wala namang unlimited phone o unlimited just and call, mahal pa po yung load. Talagang gamit lang naman talaga ng cellphone niya, yung pagyayabang lang naman talaga at yung paglalaro ng stick at saka ng suka, bad tubig. At tubig yun na init pa, pwede ito yung space impact. Yun lang naman eh. Kasi yung load po doon, mahal. Kada 10 piso. Wala naman po kasi problem eh. Kaya tuwang-tuwa po, nagkaroon po ako ng 3210. Kaya lang, nalababas po yung mga cellphone na may camera. Maalala ko po noon, siguro yung nauna po ata doon is the Nokia 7650. Yung bang parang tuturan ng yelo, pag kinagat mo gano'n, natin yung may pagkakatago. Ang ganda nun eh. Yung commandant ko na sa C80 noon, yung cellphone niya gano'n, ang laki, nakasabit pa dito. Para kang forma ng dating eh, para kang sundalo, para kang militar eh. Pero mas cellphone dito. Kaya sabi ko, ayoko na ito 3210, gusto ko na color may camera. Kaya niles po ako noon ng taong hindi ko kilala, binigyan daw ng pabili ng cellphone, yung Sony Ericsson na T610. Saan ko pa yung mga cellphone ko eh. Yung bang yung cellphone na maliit, tapos sa gitna niya parang merong stick doon at doon i-scroll yung cellphone. Nang nagkaroon ako ng ganito, hindi ako na kontento. Until such time na lumabas itong mga Android, lumabas yung mga iPhone, lumabas yung mga may camera. Dati isang camera, masiya ka na. Ngayon, kung hindi pa puno ng camera yung likod na cellphone mo, hindi ka natutuwa. Paramihan tayo ng camera, palinawan ng camera, paginisan ng mukha. Grabe. Hindi po tayo makontento. Noon sa isang bagay nito, tuwang-tuwa ka na, pero time will come, yung bagay na yan na ikinasiya mo, hindi mo na yan sasaya sa mga susunod na panahon. Yung anak mo nung bagong silang po yan, talagang mamula-mula. Yung anak mo nung bagong silang yan, talagang paborito. Dahil na mukha, ayaw mo padapuan dyan. Kapag ginagat mo ng langgay na gusto mo hanapin yung langgay, may pa-salvage mo lang. Pero habang lumalaki po yung anak, pinapagalitan. Habang lumalaki po yung anak, yung po ay parang kinakainisan. Pinapagalitan po natin. Pag may lumabas na kapatid po niya, yun na naman yung paborito po natin. Parang nagpapalit. Parang nag-iiba. Kasi po yung kakontentuhan po natin sa buhay ay hindi po ito parang hindi ito nananatili, hindi ito constant, hindi ito consistent, nag-iiba. Kaya sabi nga po ng psychologist, ang tao ay meron unlimited wants. Yung gusto mo kahapon, maaaring hindi mo lang gusto ngayon. Yung kontento ka kahapon, maaaring hindi ka na kontento ngayon. Alam niyo po mga kapatid, ang dami mga tao kung nangarap na mga trabaho na meron mo. Wala ka doon. Yung trabaho na inaayawan mo sa mga panahong ito, marami po mga tao nangangarap sana sila ay magkatrabaho na ganyan. Yung pamilya na inaayawan mo, marami po mga tao nangangarap sana magkaroon po sila ng pamilya ganyan. Yung asawang inaayawan mo, yung anak na inaayawan mo, marami po mga tao nangangarap sana magpag-asawa sila ng ganyan. Marami mga taong nangarap sana magkaanak din sila ng ganyan, and yet tayo po minsan, we take for granted yung mga bagay na meron po tayo at ang pagkaramdam natin, kulang. Ito po mga Israelita, umaalis silang kulang, at least may ani. Yan po wala. Sila po may damit pero giniginaw pa rin, at least may damit.
May pagkain po sila pero halos hindi sila nabubusog. At least may kinakain pa rin. Pero natin pa rin po yung pakiramdam na sila po hindi kontento. Insufficient, verse 9. Kulang. Parang hindi sapat. Ito po yung pakiramdam na kabiguan natin kapag alam natin sa sarili po natin na yung mga bagay na pumapasok sa buhay po natin na hindi sapat. Yung sahod po ngayong 15,000 sa isang pamilya na mayroon isang anak na nangungupahan ng bahay ay kulang. Maniwala. 15,000 yung sahod mo sa isang buwan. Meron kang isang asawa, meron kang isang anak, kulang po yan. Magkano po kinakain po natin sa isang araw? Magkano po yung expense po natin sa isang araw? 500? 500? Siguro po yan. Malaki maliit. Siguro at the average, siguro 500 so be it. Makakapag-almusal ka ng maayos, makakapag-lunch ka ng maayos, iinom ka ng tubig, kakain ka ng gabi, 500 pesos, tatlo kayo kumakain, 500 times 30 days. 15,000 po. Pagkain pa lang. Hindi pa naghihingi ng piso sa piso. Wala pang bayad ng kuryente. Wala pang bayad ng tubig. Wala pa yung mga panload natin. 15,000 pesos pagkain pa lang po. Ang hirap. Insufficient. Ito po ay isa pong napakahirap na sitwasyon bilang isang tao, yung kulang ang ating kinikita sa araw. Insufficient yung dumarating. Meron hardship, verse 11, na sabi ng Biblia, matinding tagtuyot ang pinaparanas ko sa buong lupain, sa mga kabukiran at kaburulan, sa mga inaning butil, sa mga bagong alak, sa lahat ng ani, sa lahat ng tao at hayop, at sa lahat ng pinagpapaguran ninyo. Ang sabi ng Biblia, kahirapan yung nilalagay ko doon. Kasi nga po, sa contempt. May bukid pero halos hindi makaan kasi tagtuyot. May tanim ka namamatay kasi nga hindi nadidiligan, walang ulan. Wala pa pong irigasyon ng mga panahon na yun. Wala pa pong patubig ng mga panahon na yun. Umaasap po yung taong bayan sa mga batis, sa mga ilog. Umaasap po sila sa mga patak ng ulan. Kaya kapag ito'y natuyo, wala po silang aanin. Ang hirap. Kaya kumbaga, mahirap ang buhay. Tama? Lalabas ka ng trabaho, magdi-deliver ka ng parcel, wala ka man kinalaman doon sa ibibigay mo sa kanya, inaaway ka pa. Pagdating ng opisina, papaliwanag po yung nangyari. Hindi ka maintindihan po ng opisina at sasabihin kasalanan mo pa rin. Ang hirap talaga. Sa trabaho po natin, ginagawa mo yung best na isang kulang para sa kanila. Out of your full strength, your ability, todo na yun. Pero at the end of the day, mali pa rin, kulang pa rin, insufficient pa rin. Ang hirap talaga. Pag ginawa mo si A, mali. Pag ginawa mo si B, mali pa rin. Hindi mo alam sa kalulugar ang hirap. Ito pong taong bayan na ating pinag-uusapan ng mga Israelita, dumanas po sila ng kahirapan sa kanilang buhay. They have the poor relationship with God. Ito po yung masaklam. Insufficient na, hindi ka na makontento. And yet, ito pa yung nararanasan mo yung relasyon mo sa Diyos malayo. Sabi ng verse 4, yung bahay ninyo maganda, pero yung templo ng Diyos ay wasak. Ang templo po kasi natin pinag-usapan, ito po ay isa sa mga ginagamit po nila upang magipag-ugnayan sa Diyos. It is the place of worship and prayer. Alam lang ito pinawasak. Marami po sa mga Israelita at tila para bang tumabang, para lumabnaw ang relasyon sa Diyos. And these chosen people have their poor relationship with God. Grabe, no? Diyos ang tatakbuhan sa panahon ng pangangailangan, and yet malayo ka pa sa Diyos na yun.
may problema kayong mag-asawa, Diyos na lang yung tatakbuhan ko, and yet malayo ka pa sa Diyos na yun. Sa panahon na gutom ka, Diyos na maghihingan mo ng pagkain, and yet malayo ka pa rin sa Diyos na yun. Yung paano mo siya na lang last option mo, and yet malayo pa rin siya. Yung relasyon nyo wasak, wala pa rin. Grabe pong kabagsakan, grabe pong failures ang nararanasan po sa aklat po ng Book of Haggai. Galing po sila sa pagkabihan. Galing po sila sa Babylonia. Ang mga tao po pinag-usapan po dito is almost 50,000 lang. Sila po yung mga remnant, sila po yung mga natira, sila po yung mga napili, pinakamasipag, pinakamag-isip, pinakamalapit sa Diyos. And yet, ang sabi ng Biblia, wasak ang templo. Grabe, no? Kumbaga, sa mga nabihan po sa Babylonia, sila po yung mga leader ng mga leader. Sila po yung best out of the best. Nabili po yung hari na mga tao po ipapadala muli sa Israel para itayo yung templo. Kaya sila po yung the best. And yet, they have this poor relationship with God. Hinayaan wasak ang templo. Ano nga ba yung dahilan ng mga bagay na ito? You know what, guys? Kapag meron po tayong mga pinagdaraanan, meron po tayong suliranin, at meron po tayong problema sa buhay, merong mga bagay sa likuran niya, mga dahilan kung bakit nangyayari. Hello? Kung bakit mayaman yung kapitbahay mo, may dahilan. Kung bakit naghihirap ka, may dahilan. Kung bakit pinabless yung katabi mo ngayong umaga, may dahilan. At kung ikaw, kung bakit hindi ka nakakaranas ng blessings ng Diyos, may dahilan. Sa buhay po natin ito, pagdating sa Diyos, ang lahat ng bagay ay may dahilan. Even yung pagkapanganak mo, yung existence mo, may reason, may dahilan. Kung bakit ka rin nakaupo niya, naririnig ko to, may dahilan. And these failures, discontentment, insufficient hardship, and poor relationship with God, may dahilan. Nasabi na verse 5. Ito po yung tanong ng Panginoon ngayong umaga. Hindi ba ninyo napapansin ang mga nangyayari sa inyo? Now this morning, nais kong pansinin yung nangyayari. Nais kong pansinin mo yung nangyayari sa buhay mo. Ang sabi ng Biblia, hindi nyo ba napapansin yung nangyayari sa buhay nyo? And this morning, God is reminding us na pwede ba minsan, pansinin mo din yung nangyayari sa paligid mo. Pansinin mo yung nangyayari sa buhay mo. O ano, nasan na ako? Ano na ako? Ano nang meron ako? At ano yung wala ako? Ano nang nangyayari sa buhay ko? Now this morning, pakialaman natin yung kanya-kanyang buhay po natin. Pansinin po natin yung mga nangyayari po sa atin. Unang bagay, the temple was destroyed. Ito po yung pinakapusong dahilan kung bakit po sila nakaranas po ng pagkukulang, kahirapan at malayo relasyon sa Diyos. Yung templo po kasi wasak. Gaano nga ba ka-importante ito pong gusaling ito? Gaano po ka-importante ito pong templo ito na pinag-usapan sa lumang tipan? At gayon na lamang yung kilos na ginawa ng Diyos upang siya po ay mag-allow ng hardship, pagkukulang sa kanyang bayan. Ano nga ba yung meron sa templong ito? Pag-usapan po natin ito. Why this temple is so important for God? God's glory revealed. 2 Chronicles chapter 7 verse 3. Nasaksiyan ng buong Israel na bumaba ang amoy at ang temple mapuno ng kaluwalhatian ni Yahweh. Yung templo, the physical temple na meron po sa Israel, ito po yung lugar, yung place, ang templo kung saan ang glory, kaluwalhatian ng Diyos ay physical na pumunta, nanahan, lumugar sa lugar na yun. Hello? Pinag-usapan natin physical temple. Halimbawa po ito, na bagamat ito po ay hindi po one-fourth sa templo, yung pong glory ni Lord lumiwanag sa buong templo at natabunan po ng buong glory ng Diyos yung templo. Pangalawa, a place approved
by God for sacrifices. 2 Chronicles chapter 7 verse 12. Isang gabi nagpakita sa kanya siya at sinabi sa kanya, narinig ko ang iyong panalangin at tinatanggap ko ang lugar na ito upang dito nyo ako hantugan. It is approved by God. Wow. Yung palang templong yun ay may approval ng Diyos. Kasi po, dinedicate po ni Haring Solomon po siya pinanalangin na nawa itong lugar na ito ay pahintulot ng Diyos, doon sila mag-sacrifice na kailang mga offerings, and yet ito po nakareceive po siya ng approval coming from God. Ganun pala ka-importante yun. Meron pong physical temple and physical approval coming from God sa templong yun. A place where prayers were heard. 2 Chronicles chapter 7, babantayan ko sila at papakinggan ko ang mga panalangin iniaalay nila rito. This is the house of prayer. At hindi lamang lugar ng panalangin. Kapag sila pinanalangin sa templong yun, nakikinig ng Diyos. Wow. Para kang pumasok sa isang napakalaking sound system na yung speaker po ay kunatado sa langit. Kapag nagsalita ka sa loob na yan, dinig hanggang langit yung panalangin mo. Hallelujah. Ito pala yung templong yun. It is a place of worship. Verse 16, pinili ko at inuukol ang templong ito upang dito ako sambahin magpakailanman. Yung word na magpakailanman. Ito pala yung lugar na itinalaga ng Diyos para siya po ay sambahin magpakailanman. It is a physical temple. A place loved by God. Ito may patindi. Ng 2 Chronicles chapter 7 verse 16b. Lagi kong babantayan at mamahalin ang templong ito magpakailanman. Kaya pala grabe po yung devotion po ni Lord. Manawasak po yung templo. Hindi pala basta-basta. Pinili, inapprove, at minahal ng Diyos yung templong itinayo ni Solomon sa kanyang panahon. And this time, yung minahal, yung pinili, yung inapprove, wasak. Hallelujah. Kapag tayo po nakaranas po ng ganito, yung bahay na pinangarap mo, yung pinagpaguran mo, buong buhay mo, nag-abroad ka doon, wala kang naging 18 ka hanggang mag-senior ka 16, nandun ka sa abroad, ang naipunta mo lang yung napakalaking mansyon na yun. Para meron ka maipamana sa iyong mga anak, na ibinigay mo sa mga anak mo yung bahay na yun, isang buwan lang, nawasak, nasunog, nagiba, nasira, nawala. Anong pakiramdam? Masakit. Ang hirap, ang bigat sa kalooban. The same with God. Yung kung templong inapprove niya, minahal niya, pinili niya, upang doon sa lugar na yung manalangin sumamba at maghandog sa Kanya, wasak. Now, how can we relate this temple in our modern times? Anong kinalaman dito sa buhay natin? Yes, Pastor, there's a physical temple. Wasak na nga eh. Anong kinalaman ko po dyan sa temple yan, bagamat hindi naman po ako Israelita. Ako po ay Pilipino. Taas to, kahit kanino. Ano po ang meron sa pangyayari niya na dapat kong matutunan? 1 Corinthians chapter 3 verse 16. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang Kanyang Espiritu? Oh, hallelujah. Book of Haggai, pinag-uusapan po natin physical temple. Pero ngayong umaga pag-usapan po natin spiritual temple. Ang sabi ng Biblia, yung kinakausap po ng Panginoon po dito, sa sulat po ni Pablo sa mga tiga-Korinto, yung pong mga mananampalataya, na yung buhay nila, yung katawan po nila, ay templo ng Diyos at pinananahanan ng Kanyang Espiritu. Sabi ko sa iyo, katabi, templo ka pala ng Diyos. How can we relate these things? Kung paano po yung physical temple ay wasak,
marami po sa atin ngayong umaga, yung templo ng buhay po natin, wasak. Akala po natin okay, akala po natin maganda sa panlabas, pero kung papasok ka sa loob ng tahanan ng buhay po natin, wasak, magulo. Nakakita ka ng gano'n. Ang ganda sa labas, pagpasok mo, pangit. Pero di naman, ang pangit sa labas, pagpasok mo, ang ganda. Gano'n eh. Pero mga pagkakataon madalas, maganda sa panlabas, nakagiti sa panlabas, masaya sa panlabas, pero trahedya sa loob. Gumuhuna sa loob, wasak sa loob. Kaya sabi nga po na psychology, yung mga tao pong matakas tumawa, yung bang para bang konting-konting bagay lang kung makahalak ka kabot hanggang Patipid Street. Hanggang Gate 3. Sabi ng mga psychologist, ito yung mga tao pero matinding pinagdaraanan. Internal, emotional. Meron silang mga pinagdaraanan na talagang ang hirap, i-express, i-release. And yet, they pretend to be happy, pero totoo wasak. Wasak. Marami pong sa atin, just nakabihis po tayo na maayos. Pupunta po tayo ng church, pero yung templo ng buhay po natin, wasak. Kaya meron po mga pagkakataon na nararanasan po natin yung failures po ito kasi nga yung templo mo wasak. Kaya pala kumikita ka at hindi ka makontento sa kinikita mo kasi nga yung templo mo na relasyon mo sa Diyos wasak. Aliwala ka, yung mga tao po malapit sa Diyos, tuyong kanin lang na mainit, sold na. Hello? Pero yung mga tao hindi makontento sa buhay, may gusto ka na, may chicken stock na, may lechon baboy na, lechon baka, lechon tupa, lechon, lahat na lechon nasa na. Pero di ka masaya. Diba? Kasi kumakain kayo, hindi sabay-sabay ng pamilya. Lahat kayo magkakagalit. Yung kapitbahay po, di kayo magkatinginan, di kayo magkahindihan, kasi magkakagalit. Yung marites sa kabila, galit sa marites dito. Ayaw lang. Pero papasin mo sa baryo, ibig yung baryo. Sa baryo po, kahit na ganun po simple, kahit mga barong-barong po yung mga tahanan po doon, minsan may makikita ka pa doon, bigay ng ulam, hiraman ng bigas. Ito pa, 500 na yung hiram nyo, pamaragay ka pa eh. Ito po, usap yung hiraman. Lumagin po kasi ako sa baryo, doon po sa Interlock City, medyo bali ko. Ito ngayon po, commercial ng po yun, pero dati po sa baryo. Hiraman po ng bigas. Doon po pupunta lang po kami ng Sapa, meron lang po kami mga uling isda. Meron po kami pala ligaw. Ipapabili ka mo ng sardinas, higisa mo lang, sold na. Diba? Eh ngayon naka-jollibee ka na, meron lang ka pa eh. Kasi nga di ka kontento, di ka wala marunong magpasalamat sa mga uting bagay na meron ka. Hindi ka may trabaho ka lang, puro ka reklamo eh. Nung wala kang trabaho, nagreklamo ka. Nung magkatrabaho ka, nagreklamo ka pa rin. Ito, talaga. Kasi puro po tayo reklamo sa buhay. And the main point, yung main source, kung bakit po ganito, kasi wasak yung relasyon po natin sa Diyos. Yung templo po kasi wasak. Yung relasyon po natin sa Panginoon hindi maayos. The reasons why the temple was destroyed, actually hindi po yun kasalanan ng Israelita. Given na eh. Ito pong mga nandito, saling lahi na lang po sila ng mga tao kung sumuway sa Diyos kung bakit pinahitulong ng Diyos mawasak yung templo. Yung iba po dito, wala naman po kabuwang-buwang po noon eh. Isipin mo, 400 yung exile po. 400 years. Kaya yung pagkasira po ng templo kay Nebuchadnezzar, yung iba po dito, actually, wala pong kinalaman. Pero, yung pananatiling wasak ng templo, yun may kinalaman na sila. Maaaring pinanganak ka sa maling paniniwala. Maaaring pinanganak ka sa isang maling relihiyon, maling Diyos na pinaglilingkuran. Hindi mo kasalanan yun. Kasi doon ka minulat na magulang mo eh. At yung magulang mo doon minulat na magulang niya. Eh yung magulang na magulang mo doon minulat na magulang niya. At so on and so forth. Ali sila doon eh. Andado sila doon eh. Pero, yung manatili ka sa ganyang sistema, ikaw na may kasalanan. Hello? Kaya ito pong
templo ito, paano yung iba pinanganak, pasak na talaga yung templo. Kaya actually, wala silang kasalanan doon. Kaya lang, yung hinayaan po nilang wasak yung templo, ito yung problema. Alam mo ng mali, alam mo na hindi dapat, hindi mo pa ginawa ng paraan. Yung pinanganak ka mahirap, hindi mo kasalanan yan. Pero kapag namatay ka mahirap, ikaw ang may gagawin niya. Hello? Hindi mo naman kasalanan, ginanay mo tanay mo. Sabi mo, makakapilin ako ng magulang, pipili ko sa manipak yung talaga. Yung magulang mo, pastor. Yung magulang mo, milyonaryo. Yung magulang mo, businessman. Yung magulang mo, sikat. Presidente. Talo ka lang. Saklap ka lang. Pero kung natignan mo, manipak yun. Ang sarap siguro maging magulang mo. Pero you have no choice. Yung pinanganak ka, mahirap. It's not your choice. Siguro kung meron mangangarap sa inyo magulang, siguro si Bongbong Marcos eh. Di ba? Kuya ko si Sandro. Kaya pupunta ka na Malacanang, July 1, nandun ka na nakatira. Wow. Di ba wala kang kahirap-hirap, hindi ka man gumawa ka ng putik. Ang ranya ng buhay mo, pero yan ang magulang mo eh. Nagawin ko na. Pero hindi mo kasalanan na pinanganak ka sa ganyang sistema ng pagbuhay. Pero kapag natili ka sa ganyang sistema na alam mo, ayaw mo na manahin ng anak mo, it is your big problem. Ang problema nila, hinayaan po nilang wasak yung templo. Given na eh. Nabigyan na kasi ng pagkakataon, yung inausap ng Diyos, hingi po ng Diyos yung kung hari po na pumalit, hindi po kandesar, because hindi po kandesar na nabaliw. Kaya yung bago pong mabalik po doon, kinausap ko ng Panginoon, itatayo yung templo ko, pili ka na, bayaan ko sila, itatayo yung templo ko. Kinausap ng Panginoon, gumawa ng hakbang ng Panginoon para makalala, ito pong bayan niya, and yet, nang sila pinandun na sa pagkakataon na aayusin ang templo, ibang ginawa. Marami po sa atin, binibigyan po ng Panginoon ng pagkakataong ayusin, itayong muli yung templo ng buhay po natin, yung relasyon po natin sa Diyos, and yet hindi po tayo kumikilos. And yet hindi po natin napapansin. And yet ayaw po natin i-grab yung opportunity i-build muli yung templo ng Diyos. Why? Less priority. Ganito ang pinapasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Sinasabi ng mga tao, verse 2, na di umano'y hindi pa napapanahon upang itayong muli ang templo. Kaya ka pinadala doon sa Israel ulit para itayo yung templo. Nung nandun ka na, nakalaya ka na, sasabihin mo, tsaka na yan. Pasok na ang tuyo sarili. Ilang beses na po tayong nangako sa Diyos nung magka-problema po tayo. Lord, pag nasolve talaga itong problema nito. Lord, kapag nakawala po ako sa trabaho ito na yung Sunday may pasok, maniwala ka, Lord. Walang Sunday na absent ako. Lahat present. Service, discipleship, outreach, lahat present. Pagbigyan ko lang ako, ilipat po ako ng trabaho. Nang nilipat ko ng trabaho, wala rin. Lord, pag nag-abroad ako, Diyos ko pumabagin. Ang dami ko na po nakilalang nag-abroad. Pastor, kapag nag-abroad ako, manahimik ka na lang sa bahay, mangaral ka ng mangaral hanggang gusto mo. Nakabalik ka ng Pilipinas, wala pa. Kaya yung mga pangako ng mga tao sa church, kung may ihahambing po natin sa isang pako, makapagpapatayo pa po ako ng isang ganitong building na gawa sa pako. Kasi sa dami ng pangako. Kapag natatouch ka sa gawain ng Panginoon, halos wasakin mo yung tiles ng church sa pagsisisi mo. Lord, last na. Talagang last na to, Lord. Bukas na niya, pagkagisip na naman. Todo na talaga. Sising-sisi na ako, Lord. Surrender na talaga ako sa'yo. Paano mga straight na lang? Tuwang-tuwa sila. Nakalaya sila sa mahabang panahon ng pagkakabiyag sa Babylonia. Itatayo yung excited sila. At dumating sa point na nandun na po sila. Ang una po nila tinayo, yung sarili po nila
kesa ang Diyos. No time for God, but as many time for other things. Yung ba wala kang oras sa Diyos pero sa ibang bagay meron? Kaya kung gano'n eh. Wala ka kanina kapatid. Pastor, busy. Ba't ikaw umatid kanina kapatid? Pastor, may ginawa. Diba? Wala kang oras. Wala kang time. Paniwala ka. Ang Diyos, maging busy lang sa pagbibigay ng bininga sa iyo. 1 minuto lang kapatid. Promise, 1 minuto lang. Ihito ang buhay mo. Pag-gising mo, puti na lahat. Di ba sana kung puti na lahat, di ba kung itim lahat? Tayo po ay nagiging abala at hindi natin prioridad ang Panginoon. Self-centered. Verse 4. Tama ba na naninirahan kayo sa mga magaganda at maayos na bahay, ngunit wasak naman ang ating templo? This verse 4, tumatak ito talaga sa buhay ko. Since nabasa ko ito, napakinggan ko ito sa mga karanawan. The way they preach po ito, talaga nahanod po ako. Sabi ko, Lord, hanggat nabubuhay ko, bagamat sa panahon ko na ministry, spiritual temple ang pinag-usapan. Pero, kapag ako pinatuloy sa pagpapastor, sabi ko, yung church building ay mas maganda kita sa bahay na ating tinitirahan. Kasi namatatak talaga sa puso ko to. Kaya tingnan mo yung bahay ko, hindi po nakatiles po yun. Kaya tingnan mo yung bahay ko, hindi ganun kaganda. Parang ang bodega nga yun. Kasi sabi ng Biblia, tama ba na natirahan po tayo sa mga magagandang tirahan, and yet the temple of God was destroyed. Ang ganda ng bahay mo, mansyon. Yung mga Israelita, pag may bisita, talaga pinagmamalan mo, wow, ang ganda ng bahay ko, naka-tiles, naka-marble, naka-kisame, naka-aircon, lahat na dyan. Pero kung titignan mo yung temple nila, wasak. Parang sa atin. Ang ganda ng palabas na anyo, pero yung relasyon mo sa Diyos, wasak. Ang ganda ng mga bagay na lumalabas sa bibig, and yet, hindi mo nakikita sa buhay mo dati ng mga bagay na ito. Maganda lamang yung palabas na tirahan, pero yung templo ng Diyos sa puso mo'y wasak. Kaya nangyayari pa yung failures, nangyayari pa yung mga bagay nito, and God allowed these things to happen. And actually, sabi po ng verse 9, 10, 11, siya nga ang gumawa talaga ng tagtuyot na yun. Kinontrol niya yung ulan para hindi mabagsak, para mahirapan ang taong bayan, para maalala ng merong templong wasak. Kaya kapag panahon ng tagtuyot sa iyo, kapag panahon na walang ulan sa buhay mo, isa magtanong ka, yaka lang. Baka ito yung sinasabi sa aklat mo ng Hagay. Kinakalabit, pinapalo, tinatapik ako ng Panginoon. Self-dependent. Yung pride. Verse 5 and 6. Hindi ba ninyo napapansin na mga nangyayari sa inyo? Marami na kayong nayasik, ngunit kaunti lamang ang inyong ani. May mga pagkain nga kayo, ngunit kaunti naman at hindi makabusog. May alak nga kayong naiinom, ngunit hindi naman sapat upang magbigay kasiyahan, and so on and so forth. Self-dependent. Ang Israelita, kilalang bansa na relihiyoso. Always, they depend on God. Lahat sa lumang tipan madalas, makikita mo kapag may desisyon, may pagiging paglaban, may pagiging pagbaka, ultimong pag-arit, pagtatalim, sinasangguni sa Diyos. But this time, they labor para sa sarili nila. They decide para sa sarili nila. They decide na kanila lang labas ang Diyos. At madalas, tayo po ganito. Kapag failures na, kapag hindi na tama ang nangyayari, hindi maganda sa paningin mo yung nangyayari sa paligid mo, gagawa ka ng sariling diskarte mo. And here comes the pride. Lord, ayaw mo akong tulungan, kakayanin ko to. Ito pong mga Israelita, pagagandahin ko yung bahay ko. Kakain ako ng kakain hanggang mabusog ako, and yet pinaparamdam ng Panginoon sa gutom pa rin. Magtatrabaho ako, aani ako, and yet ang ginagawa ng Diyos, sinasumpulang na sabi ng Biblia, pinagkukulang nila. Kasi nga po self-dependent po tayo.
Sa US po, kapag ang isang bata tumutong na po ng 18 years old, siya po ay dapat ng independent na sa magulang. Actually po mga kapatid, no? Tatanggalin lang po natin yung mga ilang mga bagay po doon sa batas na yon. Sa Pilipinas po, maganda rin po turuan natin yung mga kabataan na maging independent sa magulang, pero hindi po independent sa Diyos. Hello? Turuan mo sila na darating ka, mawawala ka eh. Ayaw wag mo sila turuan na maging independent sa lifetime. Turuan mo sila maging independent doon sa eternal kasi habang buhay nandyan ang Diyos. Kaya lang ikaw na mga magulang, hindi lahat ng pagkakataon nandyan ka. May time na masama rin pagramdam mo, may time na wala ka rin pera, may time na mapagod ka rin, at may time na mamamatay ka. Pero ang Diyos, hindi nauubusan ng pagpapala, hindi nauubusan ng lakas, hindi mamamatay kailanman, at pwede tayo magdepende sa Kanya habang buhay. Ilan naman yung reason kung bakit tinuturuan natin mag-independent yung tao eh. Kasi hindi habang buhay kasama mo siya. Eh, ang Diyos habang buhay kasama mo siya eh. And you must depend on Him alone. Siya lang. Kasi siya lang naman yung lifetime and eternal life. How to rebuild the temple? May problema, may kabagsakan, may kakulangan, may kahirapan. Now, papaano? Accept the rebuke and follow or obey the instruction. Yes, may sinabi Panginoon through Prophet Haggai, tanggapin mo ito. Kaya sabi ng mga Israelita, verse 12, natakot ang sambayanan kay Yahweh. Yung mga Israelita ito, sabi ko nga, remnant sila, leaders of the leaders, pinili sila, chosen sila, out of the best of the best, na magtatayo ng templo. Kaya nga sila pinakarinig po na rebuke galing po sa Panginoon through Prophet Haggai. Natakot po sila. Kaya pala, you must accept the instruction, the rebuke of the Lord. Kaya pala nangyayari po sa akin ito. Na hindi pinag-refuse natin. Hindi. Pagsubok lang ito ng Panginoon kung bakit nangyayari sa akin ito. No. Pero po mga times po sa atin, yes, yung hardship po yung hardship po kagagawan po ni Santanas. Pagsubok po sa atin. Pero meron po pagkakataon minsan, yung pong hardship po sa atin talagang inalaw ng Diyos. Para gisingin ka. Para kalabitin po tayo, accept the rebuke and follow or obey the instruction. Ang ginawa ng taong bayan, sila po ay sumunod. Ang sabi ng verse 12, sinunod din ang gobernador Zerubbabel na anak ni Sealtiel at ng pinakapunong pari na si Josué, so on and so forth. Sinunod ng buong taong bayan yung pinapagawa ng Diyos. Meron kang gagawin para i-build muli ang templo ng Panginoon. Pangalawa, ask for God's provision and guidance. Now, galing po sila sa pagkabihan. Galing po sila sa exile. Umaani, kulang. Kumakain na, gutom pa rin eh. May damit, kiniginaw. Ibig po sabihin, may kahirapan yung buhay. Now, paano po nila itatayo napakaganda at napakalaking templo? Diyos ang bahala. Ang sabi po ng Biblia, na ating po pinag-uusapan na mga panahon na nakita po ng Panginoon na Diyos, yung po ginawang hakbang ng mga Israelita sa kagustuhan po nilang itayo, ibangon yung templo ng Diyos. Mismo ang Diyos ang nagbigay sa kanila ng provision. Where God lives, He provides. Tiwala ka. Gusto mong ibangon, gusto mong itayo muli yung relasyon mo sa Diyos, tutulungan ka ng Panginoon. Verse 13. Nalugod siya kaya't sa pamagitan ni Propeta Haggai ay muli nang pinapasabi sa sambayanan. Nangangako akong kayo'y aking papatnubayan. Simula nga noon, si Yahweh ang nagbigay ng lakas ng loob sa lahat ng nagtatrabaho upang muling itayo ang templo. Hallelujah. Kapag nakita ng Panginoon na bumilos ka, there's a little bit action, gesture, desire coming from you na gusto magitayo, ibago muli yung ministry mo.
yung buhay mo, yung relasyon mo galing, o yung relasyon mo sa Diyos. Ang sabi ng Panginoon, papatnubayan ka niya and He will provide the needs para itayo mo muli yung relasyon mo sa Diyos. Kasi kung tayo lang, hindi natin kaya. Itatayo yung templo, hindi po natin kaya. Itatayo yung relasyon po natin sa Diyos, hindi po natin kaya. In rebuilding our spiritual temple, there was a promise. Alam niyo po mga kapatid, kaano po kahalagang bagay na ito? May sumpa, may kahirapan, may failures, may kabagsakan, may downfall. Resulta ng wasak na templo. Sa panahon po natin, resulta ng wasak na relasyon mo sa Diyos, wasak yung spiritual temple mo sa Panginoon, hirap ang buhay mo, magulo ang pamilya mo, sira ang diskarte sa buhay, kumikita pero kulang, kumakain hindi nabubusog. Pero kapag yung spiritual temple po natin, yan po ay ating unti-unting tinatayo. Pero pangako ang Panginoon. Babasahin ko po ito, medyo mahaba po ito. Verse 15, ng Haggai chapter 2. Sinabi rin ni Yahweh, pag-isipan ninyong mabuti ang mga pangyayaring magaganap sa inyong buhay mula sa araw na ito. Noong hindi pa ninyo nasisimulang gawin muli ang templo, inaasahan ninyong ang isang buntong trigo ay 200 kilo, ngunit iyon pala ay 100 lamang. Akala ninyo 100 litrong alak ang masasalok sa imbakan, ngunit iyon pala ay 40 lamang. Sinalanta ko ang inyong mga pananim sa pamamagitan ng mainit na hangin, amag at pag-ulan ng yelo. Gayon ba yan? Hindi pa rin kayo nanumbalik sa akin. Verse 18. Ngayon ay ika-24 na araw ng ika-9 na buwan at ito ang araw na natapos ang pundasyon ng templo. Tapos kung i-take note po natin, yung na-build po nila dito is the foundation pa lang. Hindi pa tapos. Ang sinabi po ng Panginoon, ito pundasyon pa lang. Tutuloy ko. Verse 18, ngayon ay ika-24 na araw ng ika-9 na buwan at ito ang araw na natapos ang pundasyon ng templo. Bantayan ninyo ang mga susunod na pangyayari. Ubos na ba ang mga pagkain butil sa mamalim? Wala pa bang bunga ang mga puno ng ubas, ng igos, ng granada at ng olibo? Huwag kayong mabahala sapagkat mula ngayon, di ba tapos ang templo? Pundasyon pa lamang. This is the promise of God. Sabi niya, mula ngayon, hindi niya po sinabi kapag natapos siya. Sabi niya, mula ngayon ay pagpapalain ko na kayo. Rebuilding the temple takes a lot of time. Pero, hindi hihintayin ng Diyos matapos yung templo, yung relasyon at pabuo, maging perfecto yan para pagpalain ka niya. Along the way. Habang ginagawa mo yung kalooban ng Diyos, hello? Pundasyon pala yung nakatayo, pinagpapalala sila yung kumatapos pa yun. Hallelujah. Prayer life pala yung ginagawa mo ng paraan na sa ayos mo sa Diyos, pinagpapala ka ng Panginoon. Isama mo pa yung devotion mo. Isama mo pa yung ministry mo. Isama mo pa yung mga worship services mo and outreaches mo. It takes a lot of time to build the temple. And yet, nagsisimula ka pa lang na nahingi sa Diyos na yung templo niyan ay magawa. Pundasyon pala. Hallelujah. Pinagpapala ka na ng Panginoon. Ganito po ang Diyos. Kapag nakita niya, just a little bit gesture action coming from you, the desire na gusto mong bumalik sa Kanya, gusto mo yung templo mabuo uli, gusto mo yung relasyon mabuo uli, makita ng Panginoon yung desire na yan, yung kaunting kilos na yan, pagpapalait ka ng Panginoon. Hello? Tayo po ay humingi sa Diyos ng pagkakataong muling ibangon, muling itayo ang nawasak na templo na relasyon ng buhay natin. Tapos na po tayong pagandahin kung ano mang uri aspeto ng buhay po natin. Now let us prioritize rebuilding our relationship